5 possible reasons bakit medyo mahirap mag-move on sa edition na to ng Miss Universe than any other pageant in history. Today is November 22, 2023. Kung makikita nyo sa calendar, medyo 3 days na after nang nakoronahan ang Nicaragua. Kaya lang ang hirap pa rin mag-move on, di ba? So dapat ngayong araw na to, marami na ang nakakapag-move on kapag sa mga previous editions o kaya na mga ibang pageants. Pero hanggang ngayon, laman pa rin. Kung titignan nyo sa mga comment section, punta kayo kahit na anong pageant pages, groups, mga channels, ayan, wala pa daw mag-move on. Yung mga ganyan ang mga comment. Kaya hindi mo talaga mapipigilan ang mga emosyon ng mga tao. Bago nating ituloy, mag-disclaimer muna tayo na this video ay wala pong intensyon na i-degrade ang Miss Universe Organization, Miss Universe Philippines, or si Kun-an, and di po tayo nag-i-speculate. But then, I understand yung mga emotions natin, valid naman yung mga emotions natin. Kasi nga, mahirap talagang mag-move on kapag nasaktan ka, di ba? Parang kapag iniwan ka ng boyfriend mo. And don't forget to follow me sa Instagram account natin. And thank you so much at na-reach na natin ang 1,000 followers. Kaya mag-follow na. Pangalawang reason is yung katahimikan ng Miss Universe Organization. So, katulad last year, di ba, si Celeste Cortesi, ang daming nagtatanong ano yung reason kung bakit nilegwak si Celeste Cortesi. Kaya lang hanggang ngayon wala pa rin. So, ang daming na nag-iisip na baka malamang pwede nating i-connect sa preliminary interview, mga ganon. However, ngayong case naman is tahimik na naman sila, no? As in tahimik. And kung pupuntahan mo sa kanilang Miss Universe page, they are busy sa pagharap ng media presentations ni Shanice Palacios. So, she is now the current winner, and for me, deserve naman niya na manalo. It's because it's really her destiny to win. With all the preparation, yung spirit niya, yung mga support, tsaka valid din yung pagbibigay-pugay sa kanya kasi it is the first time na Nicaragua won Miss Universe. For such a small country, parang nanalo na sila ng World Cup, no? Pero World Cup naman talaga sa tutuusin ang Miss Universe kasi ibang klaseng suporta, lalong-lalo na kung papanoorin mo yung mga reaction videos ng mga Nicaraguans nung nalaman na nanalo si Shanice Palacios. The third reason is etong video na ito. Mas lalong maraming nag-react na nagsabi na mag-move on naman daw sila sana, pero nung nakita daw nila yung video, biglang hindi na naman na-agitate. Why? Kung papanoorin mo kasi, di ba sabi ni Mother Kun-an, yung owner ng Miss Universe, na mag-move on na lang kasama si Michelle D. However, medyo parang awkward kasi kung mapapansin mo sa body language, body gestures, ayan. Kaya ang dami na naman nag-react dyan. So, may intindihan natin yung emotions natin, which is valid, na andun pa rin yung frustrations na bakit hindi napasok sa top 5 ang Philippines. Pero ito lang, yes, valid ang emotions natin. However, hindi ito yung dahilan para mag-hate tayo towards sa ibang tao. Kasi, alam niyo yun, inoobserbahan din ng mga staff, baka pwedeng makaapekto sa next na pambato ng Pilipinas sa Miss Universe. So, yun ang inaalala natin. And syempre, i-promote din natin pa rin yung kindness campaign, especially kapag humupa na yung emotions natin para, alam mo yun, ipakita natin na we are the pioneer of kindness campaign. So, yes, intindihin muna natin yung emotions natin ngayon and then kindness campaign ulit. O, di ba? The fourth reason is marami ang nag-invest ng finances. Marami ang nag-invest ng pera, especially sa pa-voting. So, marami ang nagsasabi na nag-vote ako, gumastos ako, kaya lang bakit ganun ang naging resulta? Ang sakit-sakit. So, kapag may perang involved, hindi ka talaga makakapag-move on. Kasi, paano na yung binayad ko? Ano yung worth nun? Mga ganon. But kung ako yung tatanungin nyo, I am proud na nakitake part ako sa Bayanihan campaign. Why? Kasi ito yung isa sa mga nakatulong para naging number 1 tayo sa voting and sa Voice for Change, panalo ang Pilipinas, isa sa 3 gold recipients na magkakaroon ng financial support
by the sponsorship of Miss Universe Organization and Muawad ng mabibigyan ng 12K US dollars or 600K in currency para sa recipient ng advocacy na yan, which is very legit, yung autism campaign ni Michelle D. And syempre, marami ang mga batang may autism spectrum ang makakapag-benefit nito. Kaya we should be still proud, we should be still happy kasi nagbunga ang investment natin. So, para sa akin, hindi na sayang yung bayanihan campaign natin. At ang pang-fifth reason is dito natin mapapatunayan na sobrang mahal na mahal natin ang pageantry. Bakit? Yung mga previous na hindi interesado sa beauty pageant, ngayon naging pageant fan na. 'Di ba? Magugulat ka na lang yung mga kakilala mo na walang hilig sa pageantry, aba, o yun, nagko-comment na, nagpo-post na about pageants, yung mga ganun, magugulat ka lang talaga. So, ang daming na-convert and ang daming nagmamahal na ngayon sa pageantry. And especially kay Michelle D, no, na yung mga taong walang pumapansin sa kanya, ngayon, naging supporter na siya. Tapos, ang nakakatuwa, marami nang nag-aabang ng kanyang mga bagong updates. Yung mga bagong post niya sa kanyang social media accounts, yung mga platforms niya, ang daming naghihintay until now. Especially, no, medyo nakaramdam siya ng pagod sa isang stage na nakita sa footage ng video na blinag ko kagabi. Ayun. Tapos, kung i-compare mo kasi ang beauty pageant, especially sa Miss Universe, pwede natin kasi i-compare ito sa World Cup. So, katulad sa Nicaragua, parang nanalo talaga sila ng World Cup, no, na itinuturing nila na parang national hero na rin si Shanice Palacios sa Nicaragua dahil sa karangalang ibinigay niya sa kanyang country. So, ganito talaga natin kamahal ang pageantry. Kaya, medyo intindihin natin na mahirap pa rin mag-move on hanggang ngayon. One example kung bakit marami pa rin ang hindi pa rin nakakapag-move on ay in a day, meron kang kakilala na mapapagkwentuhan nyo about Miss Universe. Promise. From morning to evening, hindi lang in person, kundi in digital, through social media na may mga friends kayo or ka-group chat na bakit kasi ganito, bakit kasi ganyan, o di ba? Merong times na ang topic nyo is about Miss Universe, lalong-lalo na ngayon. So, kapag pupunta kayo sa mga inuman or sa mga party or sa mga gatherings, meetings, sa chismisan, sa store, hindi mawawala yung topic about Miss Universe. Lalong-lalo na ako, especially sa mga friends ko na alam na nagbablog ako about pageants, hindi talaga ako makakaligtas sa mga questions nila kung ano daw yung insight ko about pageantry, kung ano nga ba yung opinions ko about sa lumabas na top 5, kung ano nga ba yung nafe-feel ko about sa exclusion ni Michelle D sa top 5, yung mga ganong example na question na I am always expecting kapag lumalabas ako or biglang na nakabump ko ang isang friend ko sa isang kainan. So, hindi talaga mawawala yung mga questions na yon. Kaya, I am very sure na huhupa lang ang topic na yan siguro after 1 month. Hindi ngayong week, hindi next week, hindi next week. As in, next month yan unti-unting mawawala hanggang makamove on na. Anyway, hindi pa tapos ang pageant season kasi meron pang Miss Earth. So, pinapakita ko sa inyo ngayon yung schedule of activities. So, makikita nyo na on or before or after November 28, yan na yung mga arrival of delegates sa Vietnam. And ang pambato natin na sa Pilipinas na si Ilana Aduanya, feeling ko magkakaroon ulit tayo ng podium finish. She came prepared sa Miss Earth Philippines at siya ang nanalo. Tapos ang maganda sa kanya is magaling siya sa kudaan, no? Nag-transform din yung kanyang katawan. Tapos, alam mo yon, as in, she is built for the crown or built for the placement. Kaya supportahan din natin ang Pilipinas. So, yan yung next na i-cover natin after ng Miss Universe. And syempre, hindi pa rin mawawala ang topic natin about Miss Universe.
Sana may natutunan kayo dito sa vlog natin about sa 5 reasons bakit ang hirap pa rin makapag-move on. And I hope na i-follow nyo pa rin ako even after pageant season sa YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram. And follow nyo rin ako sa Instagram ulit, okay? So I hope nakarelate din kayo and I understand na valid ang ating reasons kung bakit medyo mahirap pang makamove on. So that's it guys. Thank you and think positively.